Pumalo na sa mahigit 30,000 residente sa Marikina City ang naapektuhan ng matinding pagbaha. Kaugnay niya, nagsimula na ang lungsod sa pagbangon matapos ang dilubyong naranasan kahapon. Ang update niyan sa sentro ng balita ni Ryan Lesigues live. Ryan? Joshua, kung ikukumpara kahapon ay maganda na yung panahon dito sa Marikina City. Katunayan ay sumisilip na si Haring Araw dito. Kung kaya't minabuti na ng ilan sa ating mga kababayan na nagsilikas kahapon na bumalik na sa kanilang mga tahanan para makapaglinis. Pero Joshua, itinuturing ng lokal na pamahalaan ng Marikina na pinakamalala o pinakamaraming residente yung mga inilikas kahapon dito sa Marikina City. Kung ikukumpara nung mga residenteng inilikas nitong mga nagdaang bagyo, kabilang na dyan yung bagyong Undoy. Hindi alam ng ilang residente ng Marikina kung saan magsisimula matapos ang matinding pagbaha dulot ng bagyong Karina at Habagat. Isa, si Nanay Lita, sa lumikas kahapon matapos ang pagragasa ng tubig baha. Kwento niya, sa bilis daw kasi ng pagtaas ng tubig, wala na ni isang gamit silang naisalba. Si Nanay Lita, nanginginig at naluluha na, hindi pa man nakikita ang itsura ng kanyang bahay. Kanina, maaga siyang umuwi. Hindi para magsalba pa ng mga gamit, kundi para linisan na ang putik na iniwan ng tubig baha. Hindi namin nakalain na ganun kalaki yung tubig. Tapos, siyempre sobra. Lahat ng gamit namin nandoon. Walang naiwan. Hindi ko nga po alam eh. Dalawa nga lang kami kasi wala na akong asawa. Ano pong inaasahan nyo ngayon na sa makikita nyo dun sa bahay nyo? Ayun, siyempre mabigla po ako dahil siyempre may kapansanan din ako dahil na-opera po ako sa spinal. Hindi pa ako nakakabuhat. Si Danny Fe naman, inabutan ko kanina sa kanilang bahay na isinasalba ang ilang gamit na maaari pang mapakinabangan. Tulad ng ibang residente, halos naubos din lahat ng kanilang mga naipundar. Sobra. Kasi ngayon, simula ngayon, umpisa ulit. Kasi halos ng gamit namin lubog, appliances lubog. Sayang din po yun. Sabi ni Marikina Mayor Marcelino Chodoro, umabot sa mahigit 30,000 individual ang naapektuhan ng baha. Katumbas ito ng mahigit 5,000 pamilya. Pinakamataas ito sa nai-record sa kasaysayan o sa experience ng Marikina. Mas mataas pa ng konting bilang nung Undoy at nung Ulysses. Maaring hindi mataas ang pagbahang naganap o malalim, pero yung lawak ng naapektuhan ay malaki at malawak. Malaki daw ang pasasalamat ng Marikina LGU matapos ideklara ang state of calamity sa buong Metro Manila. Dahil daw kasi dito magagamit nila ang kanilang Quick Response Fund para sa muling pagbangon ng mga sinalanta. Bukod daw kasi sa mga pamilyang naapektuhan ng baha, apektado din ang nasa 4,000 maliliit na negosyante. Sa ngayon ay umaabot na daw sa 50 hanggang 60 milyong piso ang iniwang pinsala ng kalamidad. May nagtatanong sa akin gaano kalaki ang Quick Response Fund, sasapat ba ito, kukulangin ba ito? Sa ganitong kalamidad talagang hindi sasapat. Hindi ko naman sabing kukulangin dahil sa karanasan natin, ang budget naman natin pwede nating i-realign. Kanina, sinimulan na rin yung pamamahagi ng family food packs sa mga biktima ng baha. Joshua, dahil wala na ngang nararanasang pagulan dito sa Marikina ay mula sa nasa 20.9 meters kahapon, makikita mo dito sa aking likuran, nasa unang alarma na lamang itong Marikina River or nasa 15 meters na lamang yung level ng tubig baha. Ayon sa lokal na pamahalaan, Joshua, ng Marikina City, malaking bagay yung kanilang isinasagawang dredging kung kaya't hindi naging ganun kalalim ang epekto ng pagbaha kahapon. Kung ikukumpara naman daw doon sa epekto ng bagyong Undoy ay mas malaki yung iniwang pinsala ng bagyong Undoy kung ikukumpara dito sa bagyong Karina at ng Habagat. Joshua. Maraming salamat, Ryan Lesigues.